And blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you, Lord. The years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most wholesome work was done through the brevity of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, there come God tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, heavenly honor tonight. Age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, there come God tonight. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Wala kang katulad. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na aming sandigan. Ano bang kabigatan ng aming buhay? Ano ba ang aming mga suliranin? Ikaw ang aming gabay at patnubay. Tatalangin namin, Ama, na sa hapong ito, sa iyong anibersaryo sa dakong ito, dalangin ko pong kumilos ka ng may kalakasan. Lahat po ng nandiritong may sakit ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At mangyari ang iyong kalooban. Dalangin ko po lahat ng aming gagawin ay maluluwalhati ka. Lahat ng aming gagawin ay susundan mo ng iyong himala at kababalaghan. Ang mensahe mo, Lord, nawa po'y tumimo sa aming puso. Magatid ng kaliwanagan, magatid ng kalakasan, magatid, Panginoon, ng iyong mga pangako sa buhay na ito. Lord, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At ang mga salita mong ito, may gagawin ka sa aming kalagitnaan. We declare, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
po natin ang Diyos. Ibigay yung the best sa Panginoon. Ibigay yung pinakamalakas. Sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in this place. Our healing message, ang mensaheng nagpapagaling, ay mula po sa mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 11, talata 20 hanggang 26. Mark chapter 11, verses 20 to 26. Noong panahong iyon, kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalaala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ang mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the name of Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord. Blessed be. Taas ang mga kamay. Ulitin natin, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore.
and I will lift your name on high. Sabihin nyo ngayon, who reign forevermore. Laksan nyo. Who reign forevermore. Hindi, tinatanong ko kayo. Who reign forevermore. Jesus Christ of Nazareth. Laksan nyo ha. Who reign forevermore. Jesus Christ of Nazareth. Siya yung nagre-reign. Hindi po umuulan ha. Nagahari. Who reign forevermore. Siya yung nagahari. At habang siya ang nagahari, tinitiyak ko sa inyo, walang maaagaw na anak ng Diyos sa kamay ng Panginoon. Amen! Pang-ilang anibersaryo nyo ito? 33 anniversary. Ano ang tema nyo? Wala akong natanggap kasing programa, no? Kaya kung ano yung aking hinanda, yun ang gusto ng Panginoon. Ang pag-uusapan natin ngayon in your 33rd anniversary, at ako'y naniniwala kung kayo'y makikinig. Makikinig ba kayo? Amen. Kung kayo'y makikinig, uuwi kayong malaya, uuwi kayong magaling at wala nang sakit. Uuwi kayong tagumpay. Uuwi tayong pinagpala. You know why? Because faith is cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Sapagkat ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit yung mga taong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, tumatatag, sumisigla, gumaganda, lumalakas, at patuloy na pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen! Taas ang kamay at dahan-dahang maupo. Magandang gabi po o magandang hapon sa inyong lahat. Lahat ng sumagot, answered prayer. Yung sumagot lang, ang sabi ko ha, pag hindi kayo sumagot, delikado. Mahalaga po yung pagtugon, yung pagsagot. Pag nasa fellowship, kailangan nakikinig, attentive. Ibig sabihin ng attentive, talagang nakafocus. Amen. Ha? Huwag niyong intindihin yung katabi nyo. Dahil baka yung katabi nyo ay ginagamit ng demonyo.
Pag kayo'y dinidistract ng katabi nyo, sabihin nyo, in Jesus' name. Mahalaga dito nakatuon sa unahan. Amen. Inahabol natin yung oras, alas 7, ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Ha? Sabihin nyo, pinakamataas na uri ng pagsamba. Ito pinakamababa. Kailangan makumpleto nyo para makuha nyo yung pinakamataas. Pag sinabing pagsamba, nakikinig na? Nakikinig na? Pag sinabing pagsamba sa English, worship. Sabihin nyo, worship. Ang worship o pagsamba, nag-uumpisa sa puso. Kapag marumi ang puso natin, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya mahalaga, malinis ang puso natin na tayo sumasamba sa Diyos. At naipapakita ang pagsamba na ipapakita natin yung pagsambang ito sa pamamagitan ng inyong pagpalakpak, sa pamamagitan nyo ng inyong pagsigaw ng papuri sa Diyos, sa pamamagitan ng ating mga pag-awit, at sa pamamagitan ng ating pagsayaw. Ang lahat ng yan ay expression of worship. At tandaan ninyo, worship is the atmosphere of God's presence. Ibig sabihin, kapag tayo sumasamba ng totoo mula sa puso at ating naipapakita expression sa pamamagitan ng ating mga sinabi, may kapangyarihan at may kagalingan na nagaganap sa buhay ng mga sumasamba sa Kanya. There is power, there is healing in worship. Kaya't hindi tumitigil ang mga taong magpurit, magpalakpak, magsigaw, magbigay ng papuri. At naa-amaze tayo, nagugulat tayo, dahil pag-uwi natin minsan makita, bakit gumaling yung tuhod ko? Bakit nawala yung bukol? Bakit nawala yung sakit? Sapagkat tapat kang nagsasamba at nagpupuri sa Diyos. Amen! Yan ang purpose why we gathered in His name. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon. Ang tawag sa pagtitipon ay fellowship. Fellowship. Kaya huwag kayong liliban sa fellowship. Kasi baka kayo abutin ng pagbabalik ni Kristo. Nandun sa kalagayan na tayo ay lupaypay. Baka maiwan tayo. That's why our topic for today, or for this afternoon, our healing message is the powerful lesson. Sabihin nyo, lesson. Lesson. Anong litson? Hindi po litson. Lesson. Ang ibig sabihin ng lesson, aralin. Tayo nandito para pag-aralan at isabuhay ang salita ng Diyos. May tatlong powerful lesson about this gospel. It is pertaining to faith, pananampalataya, prayer o pananalangin na nagbubunga ng spiritual fruitfulness. Sabihin nyo, spiritual fruitfulness. Sabihin nyo, mabunga. Hindi mabunganga. Sabihin nyo, mabunga. Fruitful. Mabunga. Hindi mabungga. Amen? Kayo ba'y may bunga na? O marami pa rin bunganga? Mabunganga. Ano? So yan po ang ating pag-uusapan. Makinig po kayo mabuti. Because the Word of God has power. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos mabisa. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa mamahaling gamot. Ito'y napakabisa at ito'y nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa lusartan.
It is our powerful maintenance. The powerful maintenance of all Christians in our lives is the Word of God. Nagulat sila kaya parang nagpatay lang ng lamok. Yung palakpak nila parang nagpatay ng lamok. So mga kapatid ko kay Kristo, tandaan nyo po, sabi po rito ng banal na aklat, makinig kayo. Ang Panginoon ay galing sa isang malayong lugar, naghahayag ng tinig o mabuting balita. At ang sabi roon, kinaumagahan. Nung umagang yun, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. You know, yung puno ng igos ay napakahalaga. Ano ba ang sinisimbolo ng puno ng igos? Sumisimbolo yan. Unang-una sa original history of the Bible, it symbolizes Israel. Ang bansang Israel, na kung saan ang mga tao doon ay siyempre mga Israelita na tinatawag na mga Hudyo o Jews. At dahil po sila ay mga Hudyo, they were the chosen people. Sila'y mga pinili, sila'y mga hinirang, sila'y natatangi. Mahal ng Diyos ang mga Israelita. Di dapat tayong mainggit doon. Sila yung chosen, sila yung pinili. Pero sa kabila na sila yung pinili, nang dumating si Jesus. What happened? Ano ang nangyari? They rejected Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus. Binaliwala nila si Jesus. Hindi nila pinahalagahan si Jesus. Ang salita ng Diyos ay si Kristo, na kung minsan pag tayo nandito, di natin napapahalagahan ang salita ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Yung mga malalakas na pumalakpak yan, yung mga nagpapahalaga kay Kristo. Kaya anong nangyari? Sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos. Bakit sinumpa? Kasi nakita niya walang bunga, puro dahon. Parang tayo, not only the fig tree symbolizes Israel, but also in a present time, sa panahon ngayon, the fig tree symbolizes the people. Tayo ang sinisimbolo nun. Paano kaya tayo kung wala tayong mga bunga, puro bunganga? Paano kaya kung tayo ay kakitaan ng Panginoon na wala namang bunga? Bakit sinumpa? Kasi walang bunga. At ang sumpa ng Diyos, namatay ang puno. The purpose why we are gathered here, why we study the Word of God lesson, dahil dapat nating makilalang ganap upang tayo'y lumakas, lumago, tumatag. Ganap nating makilala si Kristo, hindi sa sabi-sabi ng tao, kundi sa bisa ng buhay na salita ng Diyos. The love letter of God, the prophecy of the prophets, the message of Moses, and the message in Psalm sa mga awit. All of that prophesied Jesus. Lahat yun ay patungkol kay Kristo. At ang katuparan, the fulfillment of all God's prophecy
is in the Lord Jesus Christ of Nazareth. Tatagalogin ko kasi siguro hindi naintindihan kaya walang pumalakpak doon. Tatagalogin ko po. Ang katuparan ng lahat ng mga sinulat ng propeta, ang katuparan ng lahat ng sinulat ni Moses, ang katuparan ng lahat ng mensaheng pinararating sa aklat ng awit, lahat ay naganap kay Kristo Jesus nang siya'y dumating dito sa lupa. Ang tawag doon ay the fullness of God's revelation. The fullness of God's revelation is Jesus. Ang katuparan ng lahat ng kapahayagan ay si Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ko na, uwi na tayo. Purihin si Jesus. Alam niyo na eh. Oh, may kapahayagan pa bang darating? Mayroon pa bang mga kapahayagan darating? Wala na. Jesus said, it is finished. Tapos na. Naganap na. Nangyari na. Diba sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang lahat ng kautusan. Naparito ako upang tuparin ito. From 613 laws, mga batas ng mga Hudyo, mula sa Mosaic Law, sinamarize ni Moses sa 10, at ang 10 sinamarize ni Kristo sa 2, at ang si Kristo ay aakyat sa langit. Isang salita lang ang iniwan niya, pag-ibig. Mag-ibigan kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita. Laksan mo. Sabihin mo, mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila hindi mahal. Halatang halata, nakaka-relate sila. Halatang halata. Halatang halata, alam na alam nila yung awit. Pero yung kanina, nakadalawang beses akong sabihin, yung aawitin, ano yung sinabi ko kanina? Blessed be the Lord God Almighty. Hindi natandahan. Pero yung sabi ko ngayon, mahal kita. Alam na alam nila, nakaka-relate. Purihin natin si Lord. Yung malakas na palakpak, may dumadaloy na kapangyarihan at nakatatanggap kayo ng kagalingan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the power from on high in Jesus' name. Amen. Amen. Why the fig tree withered? Bakit natuyo ang puno ng igos? Sabaron, it is a symbol of judgment. Yung pagkatuyo ay simbolo ng hatol ng Diyos sa mga susuway at di kakikitaan ng bunga. The judgment set of Christ caused by Jesus for its lack of fruit. Walang bunga, puro bunganga, puro pabungga. And it's also the sign of Israel is spiritual barrenness. Barrenness, it means ang babaeng baog. Barren o barren. Hindi nagkakaanak. Excuse me po. Sa Biblia po, kapag ang babae hindi nagkakaanak, sinasabi ng Biblia, yun ay sumpa. Tulad ng sinumpa na puno ng igos. Ayon sa Biblia. Pero sa ngayon, dahil mahal tayo ng Diyos, wala ka mang anak,
tumanda ka mang dalaga, kahit wala kang naging anak o maging apo, kahit matanda ka na, ano ang sabi ng Panginoon? At kahit kulubot ka na, at kahit maputi na ang buhok mo, sabi ng Panginoon, mahal kita, basta't mahal. Laksan nyo. Laksan nyo. Laksan nyo. Laksan nyo. Mali man ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Taas ang kamay. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita. Pinambanal na kasulatan, Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala, all have sinned and fall short from the glory of God. But Jesus never seen it. Hindi tiningnan ng Diyos ang ating kasalanan. Hindi tiningnan ng Panginoon kung bakit kulubot na ang itsura mo. Hindi tiningnan ng Panginoon kung bakit maputi na at kalbo ka na. Ang tiningnan ng Panginoon, yung ikay nandirito, nagpapakumbaba at lumalapit sa Kanya. Amen? Amen? Kahit wala kang bunga, kahit mabunganga ka, kahit ikaw ay tinatawag na, anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung machismis, anong tawag doon? Marites. Oh, alam nila, oh. Alam nila. Ha? Kahit silang marites na. At kahit ka na Marisol, hindi tinitingnan ng Panginoon yon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung kahit anong dami mong problema at pagsubok na dumating sa iyong buhay, alam mo, kilala mo ang sarili mo at dama mong, mahal kita, basta't mahal kita. Amen? Yun ang nais ng Panginoon, because God is love. 1 John chapter 4 verse 7 to 8, ang Diyos ay pag-ibig, at kung ang Diyos ay nasa sa atin, nagmamahalan tayo. Ang hina. Ang hina. Amen. Now, the first lesson that you need to take home for tonight, ang unang lesson, unang aralin, na dapat yung iuwi ngayong gabing ito, ay ito. Lagay po natin sa ating puso, kahit kayo magsulat ng magsulat niyan, kung ang puso naman natin ay hindi na isusulat ang salita ng Diyos, useless yan. Baka sinulat nyo lang, pagdating nyo ng bahay naman, hindi nyo naman nire-review. Pagtitake ng exam, zero lahat. Sabi po ng Bible, the first lesson that we need to take home is faith. Sabi nyo, faith. Pananampalataya. Laksan nyo, pananampalataya. Faith that moves mountain. Pananampalataya na kapagpapalipat ng bundok. Ha? Ano po ba ang sumisimbolo sa bundok? Yung nakasulat sa verse 23. Sabi ron ng verse 23, pakinggan nyo. Sabi niya rito, tandaan ninyo, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, at ito'y mangyayari. Pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok. Minsan nang narinig ko ito, tumayo ako doon sa may malapit sa aming probinsya na may bundok. Sinubukan ko po kung lilipat yung bundok.
Tinaas ko yung kamay ko. Sabi ko, bundok ng tralala. Umalis ka dyan. Lumipat ka doon sa may dagat. Sabi ko, bakit hindi naman lumilipat? Bakit hindi lumilipat? Ha? Bakit kaya po? Naku, wala akong kausap. May kausap pa po ba ako? May kausap ako. Oy, mga taga Laguna, may kausap ba ako? Bakit hindi lumipat yung bundok? Kulang? Kulang sa pananampalataya? Yung kayahan dahilan? Ha? Kailangang alamin natin, ano ba yung bundok? Sabi po ng Biblia, yung bundok, faith that moves mountains. Sabi ron, spiritual power over obstacle. Kailangan natin ang spiritual power over obstacle. Ano ba yung obstacle? That's the mountain. Yung bundok, ano yung bundok? It symbolizes, sumisimbolo sa ano? Sa humanly, mga tao, insurmountable challenges. Pag sinabing insurmountable, ibig sabihin ay yung mga problemang hindi malutas-lutas, mga suliranin na hindi malutas-lutas, mga problemang parang pasan mo ang daigdig, na parang pagdating na ikay nag-iisa na, parang wala ka nang kasama, parang gusto mo nang magpakamatay, parang iiyak ka na, at sasabihin mo, anong buhay ito? Yun po ang sinasabi ng mountain. Hindi po literal na bundok. It symbolize. Ano ang sinisimbolo ng bundok? Na napalilipat kung tayo may pananampalataya. Yung mga problemang napakabigat, yung mga problema ng taong hindi malutas-lutas, ito'y mga challenges sa buhay na kung may tunay kang pananampalataya, hindi ka susuko, hindi ka bibigay, mananatiling matutag ka because of your faith. Dahil sa iyong pananampalataya. And that is not human kind of faith, it is God's kind of faith. Hindi ito pananampalatayang tulad ng kay Tomas na laging absent sa prayer meeting o nag-aalinlangan. Ang gusto niya ay makita yung butas ng tagiliran ni Kristo. Ang gusto niya ay makita yung pako na pinagpakuan sa kamay ni Kristo. Subalit ang pananampalatayang binibigay ni Jesus, maniwala ka, magtiwala ka muna, mangyayari ang himala sa buhay mo. God's kind of faith that you must believe first and hope for. Maniwala ka, umasa ka. Huwag mo sabihin, kailangan makita ko muna. Kailangan makita ko muna kung may bunga. Ang nais ng Panginoon, the true faith that God wants to each and every one of us, ay pananampalatayang tulad ng kay Kristo, na sabi ni Kristo sa babaeng dinudugo ng 12 taon, sabi nun, anak, umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen! Amen! Bawat karamdaman, bawat sakit, bawat suliranin, lahat ng ating pasan sa mundo, kung may pananampalataya tayong tulad na tinuturo ni Kristo at iyong sinabuhay, uuwi kang tagumpay. Amen! Challenges. Ano yung challenge na ito? Kasalanan, pagdududa, trials, testing. Mga barriers, mga balakid.
sa buhay ng tao. Paano nga naman tayo magiging answered prayer kung tayo nabubuhay sa kasalanan? Paano tayo magiging answered prayer kung nandun yung ating pagdududa? Paano tayo magiging answered prayer kung tinatakasan natin ang mga pagsubok sa buhay na ito? Kailangan harapin, idulog sa Panginoon, ibigay sa Diyos ang lahat ng yan, at ika'y uuwing tagumpay. Amen! Sa halip na ibigay sa Diyos, saan ginagawa? Iba ang binibigay. Iba ang binibigay. Naalala ko po yung aking kinuwento noon. Yung pong kinuwento ko bagong kasal. Nakita na ba kayo ng bagong kasal? Hindi pa. Yung bagong kasal na yon, sabik na sabik sa isa't isa. At dahil po sila ay bagong kasal at sabik na sabik sa bawat isa, agad-agad nabuntis. Agad-agad nabuntis yung babae, yung asawa. At nung po, after ng 9 months, kailangang ilabas na ang sanggol. At dahil mahal na mahal kita, ayaw kong maranasan mo ang iyong pagdurusa at ang sakit ng iyong pag-iri. At ayaw kong makinig sa iyo ang ako'y minumura mo at sasabihin mong, ang sakit! Bakit ba ako ginanito? Lumayas ka sa tabi ko! Di ba may mga nanganganak na ganon? Minumura yung mister. Kaya anong ginawa? Kinausap ng doktor, sabi doon sa asawa, Mister, kung ayaw mong maranasan ng asawa mo ang sakit at hirap at hapdi ng panganak ng asawa mo, mayroong bagong invention. Mayroong bagong invention ngayon, isang machine na hindi mararanasan ng misis mo ang panganak, kundi ikaw ang makararanas. Dahil ikaw ang asawa at ikaw ang gumawa. Kaya anong nangyari? Pumayag po, kasi kahit na anong mangyari, basta't mahal kita. Basta't mahal kita, sapat na yan. Naging bahag. Yung ganun. So pumayag po, kasi mahal na mahal niya yung kanyang asawa. So, nung pumayag po, ina-adjust, ilalagay muna 500. I-adjust yung machine. Pag 500 po, mararamdaman mo na kung masakit. In-adjust. Ano, doktor? O yun, nahanganak na yung babae. Sabi nung mister, bakit wala naman ako nararamdaman? In-adjust uli, 1,000. Wala naman, hindi ko nararamdaman yung sakit. Pero ang ganda, nakakapanganak yung babae. At nung talagang kailangan itudo na, ginawang 2,000, tinudo na. Nakapanganak yung babae, yung asawa, pero walang naramdamang sakit at hirap yung kanyang husband. Ang galing, ano? Kung ako ay ganun at manganganak yung asawa kong nandyan, ayun yung asawa ko, sabi ni Sister Cynthia, ayaw na lang niyang manganak uli. At kahit naman sikapin namin, aywan ko ba, magdasal na lang siguro kami. Alam mo po, nakapanganak, mahayos, tagumpay. Kaya po, umuwi na sila ng bahay. Nakauwi na. Ngunit pagdating sa gate, pagbukas ng gate nila, may nagulat sila. Pagbukas ng gate, mayroong patay na nakahandusay doon sa kanilang gate. At nang tingnan yung patay, yung driver nila, patay sa harapan ng bahay. Sa palagay nyo, bakit yung driver ay patay? Yun ang ama. Ano nanay? Ang galing po. Bakit po? Sabihin nyo na malakas. Bakit yung driver ang namatay? Yun ang ama. Yun ang ama. Isipin mo, bagong kasal, hindi naging faithful. Hindi naging tapat, walang bunga. Alam mo, pag walang bunga po, sinusumpa ng Diyos. Hindi naging tapat yung asawa niyang babae. Akala nung lalaki yung anak niya, mahal na mahal niya, pero hindi naman pala siya ang nakauna. Yung driver nila. Kaya't yung driver ang nakaranas habang nanganganak, yung driver ay tinudo, namatay na tuluyan.
Kasi siya yung Ama. So maging tapat tayo. Kasi ang katapatan ay bunga na dapat makita sa atin ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan sa ating pong Salmo 91, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang hina. Pasado si sister, nakapasa, nakasagot. Hindi nyo ba naisip yun? Kung bakit namatay yung driver, siya pala yung ama ng bata. Pangalawa pong lesson, bilisan natin kasi magmimisa na. Pangalawa pong lesson is prayer and belief. Po? Pananalangin na may pananampalataya, may paniniwala. Maraming taong nagdadasal pero wala namang paniwala. Hindi believe sa ginagawa niya. May mga taong ginagawa ang mga bagay pero hindi believe sa ginagawa niya. Walang ka-believe. Sabi nung mas believe pa ako kay ganito, mas believe pa ako kay ganito. Pero doon sa kanyang ginagawa, hindi siya believe. Hindi siya naniniwala, kaya walang success, walang tagumpay. Bago mo gawin ang mga bagay, paniwalaan mo. At pag kayo naniwala sa lahat ng ginagawa mo, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Amen! Amen! Sabi ng Biblia, mga kapatid kay Kristo, verse 24. Sabi ng Bible ay ganito, sabi niya, verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong tatanggapin na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kung tayo raw ay mananalangin, yung hihilingin natin sa ating panalangin, paniwalaan mo na tinanggap mo na. Paniwalaan nyo ngayon na magaling na kayong lahat. Paniwalaan nyo na sasagana ang buhay natin. Paniwalaan nyo na mahaba ang buhay na ibibigay sa atin. Paniwalaan mo na ikaw ay wala ng sakit. Amen? May mga taong nagdadasal pero hindi naman pinapaniwalaan yung kanyang ipinagdarasal. Nagdasal kanina, pagkatapos naisip niya, totoo kaya yun? Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Verse 24, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kang natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo yun ang lahat ng yan. Sino naniniwala na kanyang mga prayer request ay mangyayari? Amen! Yun po ang effective prayer. Sabi po, prayer and belief. The effective prayer requires unwavering belief. Pag sinabing unwavering, hindi ka nagdududa. Hindi pa iba-iba ng isip. Hindi sinasabi, Lord, bigyan mo naman ako ng asawang gwapo. Ay, wag na lang, Lord, yung medyo pangit na lang. Kasi Lord, pag gwapo, baka may kaagaw akong iba. Iniiba. Unwavering. Pag sinabing wave, alon sa dagat, di ba? Ang wave, pag ganun-ganun, no? Sabi ng Bible, unwavering. Hindi pa iba-iba, hindi pa bago-bago. Kaya ano sinabi ni Santiago, kapag pabago-bago ng isip ang tao sa kanyang paghingi sa Diyos, paano ka tutugunin? Hindi tatanggapin o hindi tatanggap ang isang taong humihingi na pabago-bago ang kanyang isip. Kaya marami po minsan, excuse me po, kaya marami po minsan tumatanda na hindi nagkaroon ng lifetime partner. Kasi minsan, binigay na ni Lord. Pero sasabihin, hindi yan eh. Hindi yan yung gusto ko. Ang gusto ko yung medyo kulot. Ang gusto ko yung medyo
medyo singkit ang mata. Ang gusto ko yung mapagmahal. Nag-aalinlangan. Hindi po yun. Kailangan ang panalangin. Ano sabi ng Bible? Effective prayers requires unwavering belief. Aligning our desire with God. Naka-align sa Diyos. Nakatutok. Nakafocus. Nakakabit sa ating Panginoon. Iyon ang nais ng Diyos kapag tayo'y magdarasal. Maniwala ka na yun ay matatanggap mo na at natanggap nyo na nga. Ang hina. Ang hina. Sino sa inyo noong panahong iyon o kahit ngayon, madalas tayong nag-o-order. Bibili ka ng products, Lazada, Shopee, o kung ano man. Pagkatapos, anong mangyayari? Nagkamali ka ng address. Ilang weeks na, hindi pa dumarating. Ay bakit? Mali yung address. Hindi dumating yung order mo. Galit na galit ka doon sa Lazada or Shopee. Bakit hindi dumarating yung order ko? Pero ikaw naman ang mali. Bakit minsan hindi dumarating yung ating prayer? Yung ating kahilingan? It's because sometimes wrong address. Sabi ng Panginoong Jesus, kung kayo'y manalangin kayo sa Ama. The prayer, it must be always addressed to the Father. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, darating ang iyong kahilingan. Ang hina. Ang hina. Amen. Ang panalangin natin, sabi ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Mateo chapter 6. Ganito kayo mananalangin. Naka-address sa Ama, Ama naming nasa langit. Sambahin ang iyong pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Sinusunod natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Ayun po, naka-address sa Ama sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Kaya nga sinasabi ng banal na aklat, kung kayo mananalangin, laging sa pangalan ni Kristo Jesus at sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, darating ang hinihingi mo sa buhay mo. Amen! Amen! Brother Rex, paano naman? Nagdadasal din ako kay Mama Mary at sa mga santo. Ang tawag po doon ay intercession. Ang tawag po doon ay humihingi tayo ng tulong, panalangin. Because saints are our intercession o intercessor, mga nananalangin para sa atin. Brother Rex, saan mababasa? Hebreo chapter 12 verses 25 to the following verses. Pag tayo po ay nagdadasal at tinatawag natin ang pangalan ni Jesus, ang sagot natin ay, have mercy on us. Pag sinabi natin, the merciful heart of Jesus, ang sagot natin ay, have mercy on us. Pero pag sinabi natin, Blessed Virgin Mary, ang sagot natin ay, pray for us. Ipanalangin mo kami, sapagkat ang lahat ng mga santo, kasama si Mama Mary, ay nagdarasal sa ating lahat para ang lahat ng ating mga dalangin ay tumutulong sa atin upang higit lalo yung dumating. Amen. And finally, aba ay wala, take two. Take two. Take two. Pag sinabing finally, natatayo na kayong lahat. And finally, ko'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya,
pinagpala. Taas ang kamay. Finally, ako gayo'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Ang buhay ko ngayon. Siksik, galig-galigin. Kung may pagsubok, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno. Sa pagdahak. Taas ang kamay. Finally, ako ngayon malaya na. Finally, magaling na. Finally, yes! Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, yes! And finally, yes! And finally, yes! Wow! Sabi nyo, laksan nyo. Lahat ng mga sumigaw na ganun may bonus. So, the first lesson is, ano natandaan nyo? Unang lesson? Anong unang lesson natin? Faith that moves mountain. Number 2 lesson, ano? Prayer and belief. Sa introduction, sinumpa ang puno ng igos sapagkat walang bunga. Brother Rex, ano yung bungang nais makita ng Diyos sa atin? Yung magandang ugali natin. Sabi ng Panginoon, by their fruits you shall know them. Nakikilala ang tunay na mananampalataya, nagbabago ang ugali, nagbabago ang puso, nagbabago ang aksyon o ang ginagawa niya sa araw-araw. Ako dati noon, ang papangit ng ginagawa ko. Mahilig noon ako sa beer house. Mahilig ako noon sa tinatawag na alibambang. Mahilig noon ako dati sa tinatawag na bold show. Doon po sa Gala Theater. Mahilig ako sa beer house. Mahilig akong gumawa ng mga bagay na hindi maganda at di nakalulugod sa Diyos. Pero nang makilala ko si Kristo at bunga ng aking masamang ginawa, sakit, karamdaman, lahat ng aking sakit, sakit sa puso, ulcer, hepatitis, at lahat-lahat ng mga sakit, nang makilala ko si Kristo at ialay ang buhay ko, lahat ng yun ay pinagaling ng Panginoon. Lahat ng yun ay pinagaling ng Panginoon. Amen? Kaya pag tayo po ay hindi pa binago ng Diyos, pero attend tayo ng attend, baliwala ang ginagawa natin. Gusto ng Diyos makita sa atin yung bunga. At ang bunga ay yung magandang ugali. Ugali ni Kristo na natututong umibig sa mga hindi kaibig-ibig. Di ba? Yung Galatians 5:22. At ang panghuli, kaya ako'y nagmamadali kasi ayoko nang mamaya ay baka nandyan na yung pare, tayo pagalitan, no? Wala pa ba? Wala pa? Okay. So, yun po. Ano yung magandang ugali na nais makita ng Diyos sa atin? Galatians 5:22. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katyagaan,
At ang napakaganda yung pagpipigil sa sarili. Yung napipigil mo ba kahit galit na galit ka na, ay hindi mo mabibitawan ang mga pangit na salita. Sabi nung mga tao, kailan ka natutong magmura? Kailan kayo natutong magmura? Marami ngayong nagmumura, mga bata, nagmumura na, mga matatanda, nagmumura na. May napakinggan sila na mga nagmumura. Lalo na kung ang mga leaders ay nagmumura. Kung bakit nagkakabahabahagi sa Senado at sa Kongreso. Yung dapat na tinitingala natin, silang nag-aaway-away. Nandito tayo para silang lahat ay ipanalangin at magbago ang buhay ng lahat ng mga kumakalaban sa Panginoon. So finally, mga kapatid kay Kristo, is forgiveness as a condition. Pagpapatawad. Pagpapatawad ang kondisyon ng Panginoon. Sabi niya dito sa verse 25 and 26. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Makinig po kayo. Sabi niya rito, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, kapag daw po tayo mananalangin, hihingi ng gabay sa Diyos. Ano sabi niya? Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. At ang sabi niya doon sa verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Sinong gustong patawarin ng amang nasa langit? Sinong gustong gumaling? Sinong gustong lumaya? Magpatawad na tayong lahat upang tayo'y patawarin ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, at di nagbabago. Kung paano ako'y pinagaling ng Panginoon sa lahat ng sakit at karamdaman. Kung noong panahong yun ako'y parang si Palitot, payat na. Ang sabi ng mga tao, isang bulati na lang ang di pumiperma. At pag pumirma yan ay mamamatay na si Rex. Sabi ko, salamat, hindi pa uso nun ng ayuda. Dahil kung nabigyan ng ayuda yung isang bulati, baka pumirma na. Mga kapatid, masarap na madama natin ang pag-ibig ng Diyos. Madadama lang natin ang tunay at ganap na pag-ibig ng Diyos kung walang balakid sa ating puso, kung tayo natututong magpatawad at magmahal. Amen? Sabi ng Panginoon, not only love your brothers and sisters, o hindi lang ang love your neighbor as yourself, but sabi ni Lord, love your enemies. Mahalin natin ang mga kaaway natin at ang mga umaaway sa atin. At tiniti ako sa inyo, ang pangako ng Diyos sa atin ay darating. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tulungan mo po ako na magpatawad at humingi ng tawad. Magpakumbaba kung paanong ika'y nagpakababa. Tulungan mo ako, Panginoon, at inihiling ko sa iyo ngayong gabing ito, tulungan mo ako na mabago ang aking kalooban. Nais ko po ng pusong dalisay. Nais ko po ng pusong dalisay. Pusong tapat. Pusong mapagmahal. Pusong mapaggalingan. Just close your eyes, raise up your hands. Pikit nyo ang inyong mga mata. Consecrate yourself to God. Yes.
Yes, oh God. Yes. Yes, oh God. Amen. Amen. Abutin natin ang kamay ni Jesus. Itaas ang mga kamay, abutin ang kamay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Likhain mo, Diyos, sa aming puso. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Sabay-sabay. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok, ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Yes, isang pusong itinitibok, ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papuri, Lord. Handog ko'y papuri. Manatiling nakatayo. Let's pause. Manahimik. Nakapikit ang mata. Nakataas ang kamay. At damhin ang presensya ng Diyos. Pangako niya, nandirito siya sa kalagitnaan. At gagawa siya sa iyo ng kahanga-hanga sa iyong buhay. Just close your eyes and feel Him. Ngayon, dahan-dahan mong ipatong sa iyong ulo ang iyong mga kamay at damhin ang kanyang kapangyarihan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, akin pong sinasaklawan anuman ang mga balakid at hadlang sa aming buhay. Sinasaway ko po anumang sakit at karamdaman. Tinataboy ko po sa apoy ng impyerno ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa aming mga katawan. Lumayas, tumayo, tumali sa aming katauhan ang lahat ng masamang espiritu. Get out! Go! Go to the lake of fire! And I claim, Lord, healing and deliverance as the choir sing, come Holy Spirit, I need you. Taas ang mga kamay. At yung po naaranas ng kagalingan ng sawayin, ang sakit, lumapit dito yung lahat ng naaranas ng kagalingan.